brothers and sisters. Una sa lahat ay pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang title sa ating Bible study ngayon ay mabasa sa Revelation chapter 12 verse 6. The woman fled into the wilderness. Basahin natin, sabi rito, and the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God in which she is to be nourished for 1,260 days. Pinag-aralan dito mga kapatid, para yung iba na hindi pa nakaintindi sa propesiyang ito, malaman nila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng woman dito mga brother and sister is church. The woman means church. Ang ibig sabihin ay mayroong malaking pag-uusig sa iglesia. Severe persecution of the church which was happened during the Roman Empire. 538 AD to 1798 AD. So ang propesiyang ito ay nangyari na noong una pang panahon. Sa loob ng 1,260 days. So dito sa Biblia, 1,260 days. Dahil prophecy ito, ang 1 day is equal to 1 year. According to Ezekiel chapter 4 verse 6. So sana man natin ibinasi ang the woman is church. Mabasa yan mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ang sabi rito, bakit sinabi natin na yung woman is, the meaning is church? Sabi rito, sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, ang verse natin. Sabi rito, for I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. So, mga kapatid, sabi sa Biblia, nakadarama ako ng maka-Diyos na panibugo. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko kay Kristo. So, yun ay ang ibig sabihin ng babae o woman is iglesia o church o mga tao, mga kapatid. So, nangyari yun, ulitin natin, na nagkaroon ng severe persecution sa iglesia noong 538 AD to 1798 AD. So mga brother and sister, ito rin ang iglesia na kanyang pinakuan na iligtas. At inhentulad ito, ulitin natin, sa babaeng pakaslan ni Kristo. Ayon sa Revelation chapter 19. Chapter 19 verse 7. Sabi nito sa Biblia mga kapatid na itong woman ito ay pinakuha na iligtas ni Kristo dahil hinintulad ito siya na kanyang maasawa. Sabi nito sa 19 verse 7, let us rejoice and exalt and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. So sabi nito, maggalak tayo at magsayang mainam dahil sa ang dumating na ang pagkasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nakahanda na. So sabi natin, itong iglesia ay pinakuha niya na kanyang iligtas. Inhintulad ito na isang babaeng kanyang pakasalan. Sa verse 8 sabi nito, it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. So, ang mga taong ito ay pinasuot ng malinis at puti na lino, na ang kahulugan nito mga kapatid, sabi rito, the righteous deeds of the saints. Mga mabuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng malinis na puti na lino na pinasuot ng mga alagad ng Diyos o mga lingkod ng Diyos dahil sila ang sinabi ng Panginoon na pakasalan niya. Inintulad siya na isang babae na pakasalan niya pagdating niya. Ibig sabihin, itong babaeng ito ang siya ring iligtas niya pagdating ng pagparito niya. So,
Bakit sinabi rito mga kapatid, saan nakabase ang righteous deeds ng mga taong ito, ng mga alagad na ito? Sabi rito sa chapter, balikan natin yung Revelation chapter 12, verse 17, kung saan nakabase ang mga righteous deeds ng mga alagad na ito, na sinabi, pinagbihis sila, pinasuot sila ng malinis na puting lino. Na ang ibig sabihin ng malinis na puting lino ay mga righteous deeds, mabubuting gawa ng mga tao. So saan ito nakabase? Sabi rito sa chapter 12 verse 17 ng Revelation, then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus, and he stood on the sand of the sea. So, saan nakabase mga kapatid ang mga righteous deeds ng mga taong ito, ng iglesia na ito, na pakaslan ng Panginoon, sabi ng Revelation chapter 19 verse 8, 7 and 8. Sabi rito, they hold the testimony of Jesus and they keep the commandments of God. Sinusunod nila ang kautusan ng Diyos. So, doon mga brother and sister, nakabase ang mabuting gawa nila doon sa pagsunod nila sa kautusan ng Diyos, itong babaeng ito o itong iglesia na ito. So, maliwanag kapatid, ang sinabi sa Biblia, katotohanan ito, hindi tayo nag-imbento rito o nag-interpret ng sarili natin. Binasa natin ito sa Biblia na nakasulat sa chapter 12 verse 17 na yung woman na tumakas sa loob ng 1,260 years, they keep the commandments of God. Kaya sila pinersecute. So, yun din ang sinabi sa Biblia na mabuting gawa nila. So, mga kapatid, ano naman itong iglesia na ito na tumakas, o the woman who fled into the wilderness? Ano naman ang pangalan ng iglesia na ito? Na siya ring pakasalan, mga kapatid, ng pagdating ng Panginoon. Maliwanag mga brother and sister, itong sinabi sa Pax Books of Martyr ito. Ito ay history. Ayon sa Pax Books of Martyr, page 41 ito, mga brother and sister. Sabi rito, the Papal Church, arming herself with the power of the sword, begs the Church of God, sabi rito, and wasted it for several centuries, a period most appropriately termed in history, the Dark Ages. So yung pag-uusig pala mga kapatid, yung persecution from 538 AD to 1798 AD, tinatawag sa history na Dark Ages. So sino itong woman ito mga kapatid? Sino itong iglesia mga kapatid na pinag-uusig sa loob ng 1,260 years? Ang sabi sa history ni Pax, Church of God. Mayroon ako rito isa pang libro mga kapatid na sinulat ng 3rd millennium na nagsabi rin na ito ay ang woman ay Church of God. Sabi rito, a pure woman dressed symbolizes the Church of God. Ito ay the 3rd millennium na aklat na ito. Sabi nito sa page 57, this means that the true Church of God was hidden in the desert for a period of 1,260 years. This period of time in which the true Church of God was persecuted because of its fidelity to the Word of God is recorded in the Bible in the various manners. So mga brother and sister, ito palang woman who fled in the wilderness for 1,260 years, mga brother and sister, mula 538 AD to 1798 AD. Ulitin natin, tinatawag ito na Dark Ages. Ito palang iglesia na ito, mga brother and sister, is the Church of God. Maliwanag ang pagkasabi sa history, at ito rin ang sinasabi sa Biblia na kanyang pakasalan ayon sa Revelation chapter 19 verse 7 and 8, pagdating ng Panginoon. So mga kapatid, sana may nabigyan ko na konting kalaman tungkol sa the woman who fled into the wilderness. Ulitin natin, ano itong woman na ito? Ito ay ang iglesia na sinasabi sa Biblia na tumakas because of great persecution
Ito mga kapatid ay ang Iglesia ng Diyos. Thank you for listening. Shabbat Shalom to all my brothers and sisters. Amen.